Natatakot kang umatras dahil baka hindi siya maghabol sa'yo? Pwes, panoorin mo yung video na ito. So kung isa ka dyan na natatakot umatras sa partner mo, na binabaliwala ka, niloloko, or yung tipong parang wala kang halaga pagdating sa kanya, no? Kaya natatakot ka lalo na umatras sa taong ito. So, panoorin niyo po yung video na ito. Kasi, bibigyan ko kayo ng realization na matitiyak or masisigurado ko sa inyo. Pagkatapos mong panoorin yung video na ito, ay mabibigyan ka po ng lakas ng loob para umatras sa taong nambabaliwala sa'yo or sa partner mo. Okay? So, ito, kung isa ka nga dyan na natatakot, ano ba ang dapat natin gagawin? Ito mga utol, kasi sa totoo lang, ito isi-share ko lang sa inyo, no? Yung ganitong pakiramdam na may takot kang umatras kasi lalong-lalo na kapag binabaliwala ka. Kasi yung unang pumapasok sa ating isipan ay baka hindi naman ito maghabol. Baka mas lalo lang itong lalayo. Baka mas lalo lang itong mawala sa akin. Yeah? And yes, yung thinking na ito ay naranasan ko rin ito dati. Yeah, kagaya sa'yo, utol. So but, ito po ay katang-isip lamang dahil sa maling paniniwala. No, na buong akala natin is hindi maghahabol. So ngayon, ang psychological effect nito, pagdating sa tao na yon, na dahil may takot kang mawala siya, ay mas lalo talagang lalayo pa sa'yo to. Na mas lalo kang mababaliwala. Na mas lalo kang pera. Kasi yun ang paniniwala mo. Pero kung what if ibahin natin or baliktarin natin? Kasi yung takot, utol, no, sa lahat naman ng aspeto, kung minsan, kung pangungunahan natin ng takot, ay wala tayong makakamit kung minsan eh. Hindi natin mararanasan kung ano yung magiging resulta. Kasi, hindi man lang natin sinusubukan. Yeah, so sa lahat po ng pagsubok, no, kung may takot tayo na susubukan, example na lang, na halimbawa isang takot kang mag-practice ng pagmomotor. So ngayon, dahil yun na ang thinking mo, may takot ka, ayaw mo talaga, ay talagang hindi ka gagaling or hindi ka magiging marunong magmotor. Yeah. So pero kung what if kung susubukan ko? No, kasi sa pagmamahalan, utol, yes, sabihin na natin na may involved kasi na pakiramdam eh, or which is konektado kasi yung puso mo sa taong yun. So kaya medyo mahirap. Pero utol, kailangan nating pairalin yung ating isipan or yung ating utak. No, kasi kung paiiralin natin yung ating puso, na puro puso na lang yung susundin natin, ay ito at ito po yung magpapahamak sa atin. And yes, yan po talaga yung natututunan ko sa buhay ko. Na kung puro pala tayo puso, na kung susundin natin yung puso natin, yes, kahit sabihin na nating mahal nga natin yung tao na yon, pero kung sundin at saka sundin natin ito, na kahit nahihirapan na tayo, is yun at yun lang din pala yung mas lalong nagpapahirap sa atin. Yeah, kasi yung puso, utol, never at saka hindi talaga yan nag-iisip. Utak, utol, yung nag-iisip. No, kaya binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin. Actually, yung utak natin, hindi na ito kontrolado ng Diyos. No, kumbaga pa, binigyan niya tayo ng utak, no, para magkaroon tayo ng freedom and free will na mag-isip sa kung ano yung gusto nating gawin sa buhay natin. Kung gagawa man tayo ng karahasan, no, kaya may mga kriminal na hindi natin napipigilan at saka hindi na rin napipigilan ng Diyos kasi binigyan niya tayo ng kalayaan. Kumbaga pa, no, paggawa pa lang ng Diyos sa atin, ikaw anak, no, bahala ka kung ano yung gusto mong gagawin sa buhay mo. Kung gagawa ka ng tama or gagawa ka ng kasamaan. Choice mo yan. Yes. Kung gagawa ka ng kabutihan at saka tama is, dito ka, mapapasa akin ka. So ganun po yun. So nasa atin po ng mga tao. Choice natin, utol, sa bawat desisyon natin sa buhay natin. Kaya napaka-importanting bagay po na gamitin natin yung ating isipan.
Pero take note ha, dapat is gamitin natin sa tama. So ngayon, kung nagpapadaig tayo sa ating emosyon, sa puso natin, ay ito at ito lang yung magpapadapa sa atin. Yeah. So pero ito na nga, no? What if kung baliktarin natin? Kasi ito mga utol, napakalaking epekto nito pagdating sa larangan ng pag-iibigan. Ito ang napagtanto ko rin na kabaliktaran pala lagi, no, yung magiging resulta sa ating iniisip. Kumbaga pa, reverse psychology, no, yung gagamitin natin. Kasi kung yung buong inaakala natin na kung hindi ko na siya hahabulin is baka mas lalong lalayo, pero yung katotohanan utol is kabaliktaran pala yung magiging resulta, na kung hindi mo na siya hahabulin is ito na ngayon, pagdating ng araw, siya naman itong maghahabol sa'yo, siya naman itong magpapapansin sa'yo, siya naman ito yung kukuha ng atensyon mo. Yeah. Yes, kasi yung buong akala din natin, no? Kasi marami talaga na kabaliktaran na lingid sa kaalaman natin, na buong akala natin is kung ano yung karapat-dapat na totoo or diretso is yun ang idediretso natin. Pero ang tunay or totoo na dapat pala nating gagawin pagdating sa larangan ng pag-iibigan ay baliktad. Yes, baliktad utol. No? Na buong akala natin, okay, kung ibibigay ko sa kanya lahat-lahat, is mapapasa akin yung taong ito. Yeah, mamahalin niya ako ng todo-todo. Pero subukan mo, di ba? Kapag bibuhos mo ang lahat-lahat sa taong ito, ano yung nangyayari? Ano yung nagiging resulta? No? Which is mali sa buong akala natin. Kabaliktaran pala. Uy, Kuya Kiko, binuhos ko sa kanya yung lahat-lahat, pero bakit ganun? Mas lalo pa siyang lumalayo sa akin. Mas lalo pa siyang umaatras. Mas lalo niya pa akong inaabuso. Ah, so ibig sabihin pala is, Kuya Kiko, na hindi ko pala dapat ibibigay yung lahat-lahat sa kanya. Kabaliktaran. Para instead na ikaw yung may takot na mawala siya, siya ito yung mabibigyan ng takot na mawala ka. Yes, utol. Ganun po yun. No, kagaya ngayon, nababaliwala ka ng partner mo, na eechapwera ka. So reverse psychology, mas lalo mo siyang hinahabol. Yes. So that's why ito, magagarantiya ko sa inyo, napaka-effective talaga ng gawain, kagaya nga sa mga ina-advise ng karamihan ng mga coaches, yung kagaya na rin sa no contact rule. Kasi napaka-epektibo niyan utol. The more na binabaliwala mo yung partner mo is the more po yan na lalapit sa'yo. Reverse psychology, kabaliktaran yung magiging resulta. Yun po ang magiging impact nito. No, subukan nyo lang po, kasi again and again, kagaya sa sinabi ko kanina, na kapag hindi mo gagawin or hindi mo malang susubukan, wala kang mapapala. Hindi mo talaga mararanasan. And ito, no, ginagarantiya ko sa inyo na isa na rin sa nakasubok, isa na rin sa sinubukan ko talaga, and isa na rin sa nakaranas na kung tatalikod ka pala is hahabol sa inyo. Ito ngayon, tinuturo ko talaga sa inyo, and ginagarantiya ko sa inyo na maghahabol at saka maghahabol talaga yan. Pero ito ngayon, no, disclaimer lang, kasi hindi ko masasabing lahat-lahat ay naghahabol. No, masasabi ko talaga, pero mas more on, which is 90% ay maghahabol talaga, magpaparamdam, no, babalik. Pero again and again, hindi lahat ng bumabalik is dahil sa pagmamahal, kundi dahil alam niya na mapapakinabangan ka kasi niya noon. So kaya bumabalik sila. Pero uulitin ko rin, no, what if, Kuya Kiko, ano yung natitirang 10% na sinabi mo? Kasi 90% lang yung mga bumabalik. Yung 10% na ito utol is, ito po yung hindi talaga bumabalik. Pero hep, no, huwag na huwag ka po talaga ding matakot pa. Huwag ka rin matakot din na kung mawala man sila, ayaw mo bang mawalan ng taong hindi ka naman talaga mahal? No? Think wisely utol. Magpakatalino ka, huwag magpakabobo. No, alam mo na nga hindi ka minamahal, lumalayo na nga sa'yo, tapos habol ka pa rin ng habol. Natatakot kang mawala yung taong ito na hindi ka naman mahal. So come on, no? So yun lang po, napakasimple lang intindihin, napakasimple lang unawain. Kaya ka nahihirapan kasi hindi ka naman niya minamahal eh. So nakuha? Okay?
So yun na po mga utol, no, sanay naintindihan ninyo. And then sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So yun lang po ha, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan.